At dito mga Lodi, parang napikon po si Franz Castro. Kasi just like Mr. Chair, gusto ko lang pong gusto ko lang pong doon. Kasi nire-require po yon ng Ayan, diba? Napansin nyo? Ng Galaiti. Joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint circular 2015 regarding sa confidential fund. So hindi po nakakatawa. At dito masasabi ko, ang kitid po talaga nito ni Franz Castro. Yo, what's up mga Lods? It's Megan Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Sino po nakapanood nito mga Lodi? Ang pagsupalpal po ni Ombudsman Martires dito po kay Franz Castro. About po dito sa walang humpay nilang pakikialam sa confidential funds mga Lodi. Ginaganahan po talaga ako gumawa ng video kapag may ganito po talaga mga talakayin mga Lodi, no? At lalong-lalo na po napagtawanan po dito si Franz Castro dahil po sa pag-iintriga niya dito sa confidential funds. Alamin po natin mga Lodi, no? Pero bago po tayo magsimula, kung bago lang kayo sa YouTube channel, please click the subscribe button and click yung notification bell and follow nyo po sa Facebook page, Peps TV 3.0. At dito nga mga Lodi, humihingi pa po ng resibo si Franz Castro kay Ombudsman Martires mga Lodi. Pero ano nangyari mga Lodi? Simulan po muna natin dito. Dahil yung nakikita nating viral video, yung sagutan lang po nila. Ito po talaga pinagsimulan noon. Panoorin natin. Tama po yung sinabi nyo kanina at inamin nyo na napakabagal po noong investigation ng lahat ng yung ilang mga kaso. At kanina nga po yung ating pong colleagues earlier, sinabi niya po yung yung percentage ng mga natatapos na kaso. So, kung meron pong ganitong confidential fund ay bakit po na natitipid? So, hindi po ba dapat ay gamitin ito kung talagang gamit? Kasi hindi naman to pwedeng gamitin sa iba eh. Dito, kay Ombudsman Martires, kini-question niya po bakit daw po tinitipid ang funds dito po sa confidential funds mga Lodi. Gayon naman daw po, dapat daw po, malaan daw po ito lahat. Pero, ang nakakapagtaka dito, mga Lodi, yung paggagasta ni VP Sara Duterte sa confidential intelligence funds, bakit daw po sa ilang araw lang ubos na? Diba? Nagigets nyo po ako mga Lodi? Kaya po may napansin po ako dito kay Franz Castro kung ano po talaga ang plano nila at pakay nila. Bakit nila inuusisa itong confidential intelligence funds mga Lodi? Pakinggan pa po natin. So, itong sinasabi natin, kasi kung nagsisave po tayo, kinaka-compromise natin yung halimbawa yung mga programs, kasi itong confidential fund, you have to submit yung programs, activities, and project na related sa confidential. Hindi ganun yon. Iniiba niya po mga Lodi. Bakit ba po tinitipid? Kumbaga pinaparaya daw po ang magiging kalabasan nito dahil nagtitipid daw po si Ombudsman Martires sa budget po ng confidential intelligence. Taliwas po dun sa sinasabi niya kay VP Sara Duterte. Ginasta daw po ng ilang araw lang. Pero dito mga Lodi, iba po yung tono. Kaya kung kayo po ay magaling makiramdam, alam niyo na po ang ibig kong sabihin kung ano po ba talaga ang pakay nila dito. Pero mamaya po malilinawan kayo. So, I hope, di ba, na ano nyo po to, na-utilize nyo, considering na marami tayong iniimbestigahan ng mga kaso. So, ito po bang mga confidential, can you give us the general stroke, no, or not specific? Bakit siya nabubulol dito, mga Lodi? Ha? Pansinin niyo po, nabubulol siya dito. Kung saan nyo itong ginagamit, itong confidential fund, para po sa, sa information po ng ating taong bayan. Eto na naman po, yung taong bayan na naman po yung tinutulak niya. Hindi mo na lang diretsuhin na gusto nyong malaman kung para saan ba o ano pa ginagawa ninyo dito po sa intelligence o confidential funds para ma-aware kayo. Sa tingin ko lang naman kasi sa pagkakaalam ko ipit na po talaga yung mga nagtatago dyan sa kabundukan tuloy pa natin. So may mga resibo po ba na sinasubmit sa COA at gaano ka-regular ito na ibinibigay for audit? Ito na. Nangihingi po siya ng resibo dito. Ito po yung katakataka. Confidential nga po yun. Ibig sabihin, gusto nyo lang malaman ang plano ng gobyerno para makaiwas. Okay? Hindi ko natutuloy. Ito na po yung sagot ni Ombudsman Martires mga Lodi. Pakinggan nyo. Your Honor, please.
Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. May tumatawa po mga Lodi. At dito mga Lodi, parang napikon po si Franz Castro doon po sa tumawa at eto po ang kanyang hirit mga Lodi ng galaite. Kasi just like Mr. Chair, gusto ko lang pong gusto ko lang pong doon. Kasi nire-require po yon ng... Ayan, diba? Napansin nyo? Ng galaite. Sumingit agad, hindi niya pa po oras yan. Joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong Joint Circular 2015 regarding sa confidential fund. Pero hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So I beg to disagree po, no. Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. At dito masasabi ko, ang kitid po talaga nito ni Franz Castro. Iba po talaga yung may talino at saka yung nagtatali-talinuhan lang po Yung mga ma-question, pero hindi naman nila alam kung ano talaga yung kine-question nila. Basta lang meron kaming maitanong, basta lang meron kaming maibato. Basta nilagay kami dito Hinalal kami as representative, dapat mag-ingay kami dito. Pagpaunmanhin po ninyo, pero mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo. Dahil paano ko po reresibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay Totoo yan. o isang kaso? Ano ho yung resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. May tumawa na naman mga Lodi. Natawa ako dito mga Lodi dito sa forma ni Castro dito. Tingnan nyo pa mabuti Bad trip po si Castro dyan mga Lodi dahil pinagtawanan. Kaya po sa tingin ko, pikon po siya dito. Makikita nyo naman po at maririnig yung hirit po niya dito mga Lodi. Gusto po niyang malaman kung ano po ang kilos ng ating pamahalaan. Dahil sa tingin ko nga po mga Lodi, nanganganib po ang kanilang hukbo. Kung meron man na ginagamit na pala itong confidential intelligence funds para matapos na po itong mga kagagawan ng mga CPP, NPA na sumira sa ating bansa. Kaya siguro, tinutulak lang nila yung confidential funds dito, yung paano ginagamit. Pero ang sa tingin ko dito, gusto nilang malaman kung saan talaga ito ginagamit at ano ang mga plano ng ating gobyerno. Ito pa, tuloy natin. I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ang confidential fund, then alisin nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun I call my friends in the provinces. I call some police officers in the provinces. I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, din doon po kami gumagastos ng transportation expense, ng pagkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag-submit ng resibo? Napakahirap po yata noon. Diba? Napaka-imposible ng gusto nitong Makabayan Black. Lalong-lalo na to si Raul Manuel. Basta membro ng Makabayan Black. Gusto lang nilang malaman ang kilos ng ating pamahalaan. Dahil kapag nalaman nila ito, madali nila itong magagawan ng paraan. Hindi po talaga ang confidential intelligence funds ang tinutukoy nila dito, kung hindi ang plano. Dahil kung talagang ang intelligence at confidential funds ang kanilang problema dito, bakit nyo nga po ina-approve? Sabi po niya, pwede naman daw po tanggalin At bakit nyo pinapasa yan? Batas yan na pwedeng gamitin ng ating pamahalaan para nga po masugpo itong mga krimen sa ating bansa at lalong-lalo pa yung mga pinaiimbestigahan sa ating pamahalaan. Sa tingin nyo po ba papayag ang isang intel na malaman ang kanilang totoong pakay? Tapos gusto nyo ng resibo? Mukha nyo. Di ba?
Sa tingin ko lang dito talaga mga Lodi, nanginginig-nginig na po sila dahil panahon na po talaga ng katapusan nila. Kaya po yung Confidential Intelligence Fund yung tinitira nila dito dahil magmumukha nga pong makasalanan si BP Sara Duterte at yung mga gumagamit nito pag sinama mo ang taong bayan sa usaping ito. Pera ng taong bayan yan eh. Bago pinapasayan mga Lodi, pinag-isipang mabuti yan. Kailangan po nating pagkatiwalaan ang gumagamit nito para po sa mabuting kapakanan ng ating bansa. Tapos ngayon tinututulan nyo, 'di ba? Sila po yung katangi-tanging opisyal ng gobyerno na nakikipaglaban sa ating pamahalaan. 'Di ba ang lupit? Hinalal, pinaupo, siniswelduhan ng gobyerno na pera ng taong bayan pero kinakalaban naman po ang ating pamahalaan. Ang sarap manirahan sa Pilipinas. Wow! Siguro naman matatalino yung mga taong nanonood sa aking video. Alam nyo na po yung ibig ko sabihin. Kung ano po talagang pakay nila Franz Castro, Raul Manuel, at saka yung iba pa pong miyembro ng Makabayan Black. Sa tingin ko para malaman ang hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan. At magawan agad nila ito ng action. Yun lang po mga Lodi. Stay safe mga Lods and God bless you all. Peace. Pikon.